Bigla niyang binuksan at kamutikan pa niya madaganan yung mga anak niya. Akala nila igagala kami pero nung nalaman nila na dito pala pupunta. Pag-uwi namin ganito na ang titig sa akin ni Mika. Ngayon nga ginising ako na maaga ni Bukoy-koy dahil naririnig niya na nag-iingay yung mga anak ni Kiray. Palagi niya dinudunggol yung kamay ko sa tuwing gigisingin niya na ako. Dahil kahit tumutunog na yung alarm ng cellphone ko hindi talaga ako bumabangon. Pagbangon ko nga inilinis ko agad yung pwesto nila Kiray at dyan ko muna sila nilagay. Ilang araw pa lang pero ganyan na sila kabotsyong. Maaga ako nagising dahil aalis kami nila Mika. Tuwan-tuwa pa sila dito dahil sabi ko nga igagala. Kitang-kita kay EJ at kay Mika yung tuwa nila. Hindi ako nagpapahalata nito sa kanila dahil kapag nalaman nung isa dyan ay uurong yun. Kung dati nga sa vet lang kami napunta. Ngayon naman dito na sa pedya. Tumatawa-tawa pa ako nito dahil alam kong pagpasok namin ay mag-iiyakan na. At eto na nga ang nangyari sa loob. Hindi lang dapat sila Bukoy-koy ang kumpleto sa tusok. Akala ni Mika igagala yung pala dito ang punta. Pagkatapos nga yan umuwi na kami agad dahil ngayon walang kasama dun sila Kiray. Napansin ko dito na para bang iba ang titig sa akin ni Mika. Diyos ko day kahit naglalakad na ako iba na ang tingin niya sa akin. Nakauwi na nga kami nito at hinanap ko agad si Kiray. Naabutan ko siya nakatitig lang sa mga anak niya at pinagmamasdan niya. Kailangan niya kumain ng marami dahil ang lalakas uminom ng gatas ng mga anak niya. Pero ayaw niyang pansinin etong binigay ko sa kanya. Kaya wala talaga akong choice kundi magbukas nitong steamy meat. Yan nga talagang in-steam na karne at hindi ko na kailangan magluto. Hinimay-himay ko lang para nga maubos niya agad. Kapag wala niyan hindi talaga niya ginagalaw yung dry food. Sa isang pouch pa lang ganyan nakarami yung laman. Diba naubos niya din. Noong nabusog na nga siya bumalik na agad siya sa mga anak niya. Alam na alam niya kung anong oras papainumin ng gatas yung mga anak niya. Kaya naman nag-aantay na siya dyan na buksan namin at ibigay na sa kanya yung mga babies. Meron na ba kayo naisip na ipapangalan sa mga anak ni Kiray? Dahil gustong gusto ko na sila bigyan ng mga pangalan. Sabi ko kay Kimpoy bantayan niya muna yung mga pamangkin niya dahil aasikasuhin ko lang si Mika. Noong umalis si Kimpoy doon na naisip ni Kiray na pumasok dyan. Abong akala ko hindi niya mabubuksan. Tumingin pa siya sa akin yan na para bang nagpapaalam siya na kung pwede ba siya pumasok. Ngayon ko lang nakita na talagang gagawa siya ng paraan para lang makatabi yung mga anak niya. Hindi ko siya sinaway nito dahil tinitingnan ko kung ano bang gagawin niya. Kamuntikan pa niya madaganan yung mga anak niya, buti na lang umiwas siya. Nag-alala agad si Kimpoy sa mga pamangkin niya dahil baka naipit. Tinawag ko agad si Miguel nito para ilabas si Kiray. Dahil medyo mainit dyan at kailangan yun ng mga anak niya. Nahirapan pa kaming ilabas siya dyan dahil ayaw niya talaga. Kaya naman nung nailabas na namin siya, tinitigan niya na lang yung mga anak niya. Ilang araw lang naman at ilalabas din namin dyan yung mga baby niya. Kailangan lang talaga na medyo mainitan yung mga babies dahil naka-aircon nga kami. Hindi talaga tumitigil si Kiray kaya naman nilagay ko dyan sa may lamesa. Walang araw talaga na hindi ko inaamoy ang mga hininga nila. Sinusulit ko na nga na ganyan pakabango ang mga hininga nila. Dahil paglaki nila ay Diyos ko day, grabe talaga maaamoy mo. Eto nga ang isa sa pinakabutsyong. Yan nga babae at yan din ang umuubos ng gatas ni Kiray. Kaya naman kapag uminom ng gatas yung ibang kapatid niya wala lang natitira. Ilang araw pa lang ang nakalipas simula nung nanganak si Kiray. Pero bakit naman ganito nakatataba?